Balitang High. Habang sinisita ang isang driver ng umano'y kolorum na van, bigla na lang itong humarurot. Sinubukan pang pigilan ng mga otoridad pero tuluyan ang nakatakas ang van. Bakit kaya? Ang buong balita ay hahatid namin maya-maya lamang. Binawi na ng Office of the Ombudsman ang suspension order laban sa nasa 23 tauhan ng National Food Authority. Kaugnayan sa investigasyon sa umano'y paluging pagbebenta ng rice buffer stock sa mga pinaburang trader. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni Ombudsman Samuel Martirez na lumalabas sa pangunang investigasyon na walang partisipasyon ang nasa 23 tauhan. Sumunod lamang daw sila sa utos. Ilan sa kanila ay mga warehouse supervisor. Bago po niyan, may binawi na rin suspensyon sa isa pang tauhan ng NFA sa Batangas dahil daw sa maling pangalan. Makakabalik na ba sila sa trabaho? Patuloy pa rin naman ang investigasyon ng Ombudsman sa partisipasyon ng iba pang kawani ng NFA. Napagalaman din ng Ombudsman na may mga maling datos sa listahang ibinigay ng Department of Agriculture na galing daw mismo sa NFA. Sa katunayan, patay na raw ang isa sa mga nasa listahan. Paiimbestigahan daw ng Ombudsman ang pagbigay sa kanila ng maling listahan at kung sinadya ba ito. Wala pang komento rito ang DA at NFA. Binigay sa amin yan at ang sabi lang galing sa ang listahan na yan sa NFA. So kung mayroon kami pagkakamali sa listahan na yan, hindi namin kasalanan yon. Kung mali, hindi ko alam sino nanluko sa amin. Kung sa tingin nilang niluluko nila ang opisina ng Ombudsman, nagkakamali sila. Ang niluluko nilang taong bayan. Sugatan ang isang lalaki matapos pagbabarlin ng mga nakamotorsiklong salarin sa Pasay. Ang insidente, nahuli ka. Ang mainit na balita hatid ni Jomer Apresto. Sa kuha ng CCTV, makikitang bubuksan sana ng isang lalaki ang nakaparadang kotse nang may dumating na riding in tandem. Biglang pinagbabaril ng angkas ang lalaki. Nakatakbo pa ang biktima papasok ng isang kondominium habang tumakas naman ang tatlong sospek na lula ng dalawang motorsiklo. Nagpukan po ako ng binenta po sa akin ng mga bag, mga safety shoes. Tapos may minirinig akong bumaril. May kala ko putok ng baril. Tapos may dumaan na motor. Tapos may sumunod na isa pang motor. Kaya nagtago ako. Hindi na raw niya naaninag ang mga mukha ng mga salarin pero isa sa kanila ay nakasuot ng jacket. Ayon sa pulisya, nangungupahan ng biktima sa isang kondominium sa lugar. Pagbaba niya raw ng sasakyan ay dito na siya pinagbabaril ng gunman. Naisugod sa ospital ang lalaki at maayos naman ang kondisyon. 4 na basyo ng bala ng 9mm na baril ang nakuha sa crime scene kung saan tinamaan din ng bala ang ilang sasakyan na nakaparada. Patuloy na inaalam ng pulisya kung sino ang mga salarin at kung ano ang dahilan ng pamamaril. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinatutupad na ang 30-minute heat stroke break policy para sa mga on-field personnel ng MMDA. Naglatag na po ng drinking at health monitoring station sa 7 lokasyon ng Metro Manila. Pwede rin itong gamitin ng mga papadaan na motorista. May heat stroke break na rin ang traffic enforcer sa Calasiao, Pangasinan. Mula po yan alas 2 hanggang alas 3:30 ng hapon. May fast lane na rin sa mga pampublikong ospital sa Region 1 bilang paghahanda sa pagdami ng kaso ng heat exhaustion o heat stroke. Sapat din daw ang gamot sa mga ospital at barangay health centers doon. Mga kapuso, maghanda pa rin po tayo sa matinding init at alinsangan ngayong pong araw. Ayon kasi sa Pag-asa, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Dumangas, Iloilo, Baybay, Leyte at sa Cotabato City na halos isang linggo na namang nasa 40 degrees Celsius o higit pa ang damang init. 39 degrees Celsius naman ang inaasahan sa Masbate City, Pili, Camarines Sur, Rojas, Capiz, Catbalogan, Samar at sa Zamboanga City. Dito po sa Metro Manila, maaaring umabot sa 38 degrees Celsius ang heat index, partikular na sa Pasay City.
Mga kapuso, bahagya pong tumaas ang tubig sa Ipo at Magat reservoirs. Kahit mahina, posible hong nakadagdag sa mga nasabing dam ang tubig ulan na dala ng hanging amihan na umiiral sa Northern Luzon. Kumpara po kahapon, bumaba naman ngayon ang water level sa Angat, La Mesa, Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan at Caliraya reservoirs. Ayon sa Pag-asa, kahit walang low pressure area o bagyo, may 3 weather system ang posibleng magpaulan sa bansa. Hanging amihan sa Northern at Central Luzon, easterly sa ilang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, habang shear line naman sa eastern section ng Southern Luzon. Posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Itinanggi ng Office of Transportation Security na may tanimbala modus uli sa Ninoy Aquino International Airport. Yan ay matapos maharang sa final security check doon ang nakaplastik na bala sa bag ng mag-asawang biyaheng Thailand noong Enero. Gitna pasahero hindi sa kanila ang bala dahil iba raw ito sa bala ng baril na pagmamay-ari nila. Ipinakita rin niya ang dalang lisensya ng kanyang baril. Pinayagan naman makabiyahe ang mag-asawa kalaunan. Sabi ng OTS, posibleng sa pasahero talaga ang bala pero itinigil na ang investigasyon at wala ring reklamong isasampa. Automated daw ang pagsala nila sa mga bagahe at mismong machine din ang naghihiwalay sa bagaheng makikitaan ng ipinagbabawal na gamit. Hindi raw ito mahahawakan ng kanilang screening officers. Magandang balita po para sa mga kasambahay sa gitnang Luzon. May dagdag sahod po kayo simula sa April 1. Para po sa mga nasa lungsod at first-class municipalities, 1,000 piso ang dagdag na sahod. Habang 1,000 at 500 piso naman ang dagdag sa iba pang bayan. Sa kabuuan, magiging 6,000 piso kada buwan na ang minimum na sahod ng mga kasambahay sa Region 3. Tinatayang nasa mahigit 120,000 domestic workers ang makikinabang sa dagdag sahod. Nasunog ang warehouse na yan sa Novaliches, Quezon City. Kita rin ang makapal na usok sa paligid na nagsimula pasado alas 4 kaninang umaga. 15 fire truck at volunteers ang rumisponde. Nakalabas naman sa lugar ang 17 stay-in na empleyado. Kwento ng isa sa kanila, tumunog daw ang fire alarm at nakita nilang malaki na ang apoy. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy. Pinaghahanap ang isang kolorum umanong van matapos biglang humarurot habang tinitikita ng mga otoridad sa EDSA. Ang pagtakas ng driver na hulikam. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Dahil kolorum umano, pinara ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa EDSA ang van na ito habang nakapwesto sa harap ng van ng isang sasakyan ng komite, hinanapan nila ng lisensya at mga dokumento ang driver. Pero pumalag ito at habang ini-issuehan ng ticket, nakakita ng tiyempo ang driver ng van at biglang humarurot. Ginitgit ng sasakyan ng mga otoridad ng van para sana pigilan ito. Pero sa huli ay nakalusot ang van at tuluyang nakatakas. Na-notice nila yung isang van and na puno. At may indication na yung plaka ng sasakyan medyo private. Hindi na nag-give chase yung ating mga kasamahan dahil nga baka may endanger naman yung mga passengers doon sa loob ng van. Patuloy pang hinahanap ang driver ng kolorum na sasakyan na posibleng maharap sa patong-patong na kaso. We have already the necessary police report. I have asked my operatives to submit an incident report and all of this document, looking forward, we will be forwarding this to the Land Transportation Office for the necessary issuance of the show cause order kasi nakuha naman namin yung detalye ng sasakyan. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga naghahanap ng trabaho dyan, nagbabala ang Department of Labor and Employment sa mga kaakit-akit na job vacancy online. Baka online scam daw yan. Ang modus, mag-aalok na mataas sa starting pay at mabilis sa pagtaas ng sweldo. Hihingi ng placement o processing fee na kahalintulad sa overseas work kahit local employment ang umano'y vacancy. Pangamba ng DOLE, baka marami ang mabiktima ng modus lalo't marami ang walang trabaho. Ayon sa Labor Force Survey nitong January 2024, 2.7 million na kabataan edad 15 hanggang 30 ang walang trabaho dahil hindi sila qualified sa job market.
Kaya ang DOLE may alok na youth employability programs tulad ng special programs for employment of students, government internship program at job start program. Friday na, kaya naman i-push na natin ang latest. Makakasama po natin si Maring Patricia Tumulak. Hi and welcome, Patricia! Salamat, Connie! Happy Friday, mga mare at pare! Buena manong chika muna tayo, ha? Nireveal ni na Heart Evangelista at Senator Cheese Escudero na dumaan sa rough patch ang kanilang marriage sa pagsalang nila sa first part na exclusive interview ng Fast Talk with Boy Abunda. He believed in my heart. And it's because of his belief and what he knows, like my heart, the heart that he knows. He knew that I was gonna come back. And if he didn't, it would have been done. Difficult, but God made it easier for me. So the lesson learned there is be still, know there is a God. Kwento ni na Heart at Cheese kay Tito Boy ay marami silang natutuhan sa pagsubok. Ang interview ay halos 1 buwan lang matapos ang kanilang renewal of vows. Sa panayam naman ng GMA Integrated News, chika ng global fashion icon na pwede pa palang i-level up ang kanilang relationship ni Cheese. Actually, na-rediscover siya before the renewal of vows. Kaya nag-renewal of vows. But everything is good. Kasi bago naman kami magpakasal for the very first time, I was very sure that he was the one that I really wanted to spend my life with. Whether I, wherever life takes me as you grow as a person, siya talaga yun. Narito na mabibilis na balita. Natagpo ang nakasilid sa sako ang isang batang babaeng 7 taong gulang sa Barangay Conel, General Santos City. Ayon sa mga pulis, posible ring ginahasa ang biktima. Suspect ang 74 na taong gulang na kapitbahay ng biktima dahil sa compound niya huling nakita ang biktima bago iulat ng mga kaanak na nawawalang bata. May nakita ring 2 t-shirt na may marka ng dugo at 2 kutsilyo sa loob ng compound. Iniahanda ng warrant of arrest na reklamong rape with homicide na isasampa laban sa suspect. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag. Dead on the spot ang isang lalaki matapos barilin sa San Pablo, Laguna. Agad na hinabol ng mga pulis ang suspect na angkas ng isang motorsiklo. Naabutan naman ang suspect na nakipagbarilan sa mga pulis. Natamaan ang suspect at idineklarang dead on arrival sa ospital. Arestado naman ang kasama niyang rider ng motorsiklo na nagtamo ng sugat. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa pagpatay. Buo ang suporta ng Czech Republic sa Pilipinas kaugnay po sa issue ng West Philippine Sea. Sinabi yan ni Czech President Peter Pavel sa pulong nila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Prague. Balitang hatid ni Rafi Tima. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos si First Lady Liza Araneta Marcos nang dumating sa Prague Palace kung saan sila sinalubong ni Czech President Peter Pavel at kanyang may bahay para sa arrival honors. Kasama rin ang Pangulo, sina Senate President Mig Zubiri, House Speaker Martin Romualdez at ilang miyembro ng gabinete. Sa kanilang joint press conference, binigyang din ni Pangulong Marcos ang gumagandang ekonomiya ng Pilipinas para mahikayat ang mga Czech na negosyante na mamumuhunan sa Pilipinas. I am optimistic that we will be able to attract more Czech traders and investors to do business with the Philippines as a result of this increased engagement between our respective business sectors. We look forward to the convening of the second meeting of the Philippines-Czech Republic Joint Committee on Economic Cooperation in Manila that will occur later this year. Pinag-usapan din ng dalawang leader ang lumalaking oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino sa Czech Republic. Simula nitong Mayo, halos doble na ang papayagang OFW na pumasok dito sa Czech Republic. Hindi lang dahil malaki ang kanilang pangangailangan sa mga skilled workers, kundi kailangan daw nila ng husay ng mga manggagawang Pilipino. Tulad sa Germany, pinag-usapan din ng dalawang leader ang issue ng West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo ng Czech Republic, suportado nila ang Pilipinas. We fully support the Philippines when it comes to their entitlement to free movement of goods and also marine transport, because that's a principle that not only we all respect, but which also secures global and regional stability. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kuha yan ng CCTV sa isang basketball court sa Barangay Agdao, San Carlos, Pangasinan kung saan may paliga ng basketball.
Maya-maya pa, bigla na lang nagkagulo ang mga manlalaro. Binugbog na pala ang 24 anyos sa player ng isang koponan. Pati lang taga-suporta nakisali rin sa gulo. Dahil sa dami na nambugbog, walang nagawa ang mga umawat. Abinado ang biktima na nagkainitan sila sa paglalaro ng basketball. Nakatakdang magharap ang biktima at mga nambugbog sa kanya. Ayon sa ina ng biktima, balak magsampa ng reklamo ng kanyang anak. Tumanggi muna magsalita ang mga nambugbog. Nakiusap din sila sa barangay na huwag silang pangalanan. Pagkatanggap ng pera mula sa isang lalaki, biglang lumapit ang isa pang lalaki na nagpakilalang pulis. Entrapment operation ito ng mga tauhan ng Manila District Anti-Cybercrime Team laban sa suspect na isang transgender woman na inirereklamo dahil sa umano'y sextortion. So yung naresto po natin na trans woman dito isa nag-originate po sa complaint ng isang biktima na lalaki na kung saan nakilala niya sa isang dating apps. And then later on nagkaroon ng sabihin na natin na pagtatalik, no. Binivideohan daw ng suspect ang kanilang pagtatalik na hindi raw pinananoon ng biktima dahil sa tiwala niya sa suspect. Ayon sa biktima, hindi raw niya alam na transgender woman ang nakasama niya. Nalaman na lang daw niya ito kalaunan at doon na raw nagsimula ang pananakot ng suspect. Yung video po na yun is ginagamit po sa kanyang pananakot, pang-extort ng mga material na bagay para hindi raw gawing content sa kanyang social media account. Na-meet ko yung person na yun sa dating app. Nagkaroon niya kami ng parang sexual encounter. After nun, doon niya na ako tinakot na bilan mo ako ng mga kung ano-anong gamit. Samahan mo ako dito bumili ng kung ano-ano, kundi iko-content kita. Dahil sa takot, napilitan umano ang biktima na makipagkita sa isang mall kung saan niya binilhan ng mga pabango at damit ang suspect na aabot sa 15,000 pesos ang halaga. Ipinakita pa raw ng suspect na binura na niya ang mga malalaswang larawan ng biktima. Pero makalipas ang ilang linggo, muli raw nanakot ang suspect at nanghihingi ng 10,000 pesos. Dito na lumapit sa mga pulis ang lalaki na nagresulta sa pagkakahuli sa suspect. Ayon naman sa suspect, hindi lang sila nagkaintindihan ng biktima. After noon namin, may mga nararamdaman po kasi ako na dun po sa private part ko, may nararamdaman po akong uncomfy po siya. Ganun. And yun nga po, parang need ko ng check-up, follow-up check-up. I admit naman po na may nabitawan akong salita na labag po sa batas na hindi ko po akalain na ganito po yung kahantungan. Ayon sa lalaki, may ilan ang lumapit sa kanya at sinabing nabiktima rin sila ng suspect. Sa ngayon ay nasa kustodiyan ng MPD ang suspect na maharap sa patong-patong na reklamo. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep mga kapuso, posibleng may rollback muli sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po sa Department of Energy, batay sa 4-day trading, posibleng walang paggalaw sa presyo ng gasolina o hindi kaya ay may taas presyo o rollback ng 10 centavos kada litro. Posibleng may bawas presyo naman na 20 hanggang 40 centavos kada litro sa diesel. Sa kerosene, posible rin hong walang paggalaw o may rollback na 10 centavos kada litro. Pwede pa yang magbago ngayong Biyernes na ikalimang araw ng trading. Ngayong araw na po ibinigay na deadline ng Senado kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Dahil yan sa inilabas na show cause order ng Senado laban sa kanya dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig kaugnay sa mga pang-aabuso umano sa kanyang organisasyon. Sabi ni Senate Committee on Women and Children Chairperson Senadora Risa Ontiveros, walang posibleng katanggap-tanggap na dahilan para hindi siputin ni Kibuloy ang mga pagdinig. Hiling naman ni Senador Robin Hood Padilla na isa sa mga tumutol sa pagpapaaresto kay Kibuloy, payagan sana ang pastor na humarap sa kanila virtually. Nauna nang sinabi ng mga abogado ni Kibuloy na sasagutin nila ang show cause order ng Senado. Ngayong araw din ay binigay na palugit ng Kamara kay Attorney Ferdinand Topacio para makausap ang kanyang kliyenteng si Kibuloy dahil din sa hindi pagdalo sa mga pagdinig kaugnay naman sa prangkisa ng Suara Sog Media Corporation na nagpapatakbo ng SMNI na media arm ng Kingdom of Jesus Christ. Sinintensyahan ang 4 na Pilipino sa kasong large-scale marriages fraud sa Massachusetts sa Amerika.
Batay po sa Federal Court ng Boston, magkakasabwat ang mga nasabing Pinoy na pawang mga taga Los Angeles, California sa pamameke ng kasal. Ginagawa raw nila ito para magkaroon ng legal status sa Amerika ang daang-daang immigrants sa halagang $20,000 hanggang $35,000 o katumbas ng hanggang halos 2 milyong piso. Gumagamit daw ang mga akusado ng peking dokumento para maproseso ang working permit at green card ng mga immigrant. Umabot daw sa 600 ang naging kliyente nila mula pa noong 2016. Makukulong ang 2 sa kanila ng 14 hanggang 22 buwan, habang 4 hanggang 6 na buwang home detention naman ang 2 iba pa. May naaresto mag-live-in partner sa Quezon City dahil daw sa pagbebenta ng illegal na droga. Nakunan din ang hindi lisensyadong baril ang isa sa kanila. Balitang hatid ni James Agustin. Sa isinagawang drug bypass operation ng pulisya sa Barangay Batasan Hills, Quezon City, naaresto ang mag-live-in partner na nagtutulak umano ng shabu. Ayon sa Quezon City Police District, 1 buwan nilang minanmanan ng 2 na magkasabwat umano sa transaksyon. Nakuha sa kanila ang nasa 40 gramo na umano'y shabu na nagkakahalaga ng 272,000 pesos. Ang area of operation nila mag-asawa dito sa Batasan. The same time, yung delivery nila, may amo sila, yung delivery ng amo nila, inutusan din sila, magkatandem din sila na nagde-deliver sa iba't ibang lugar. Mayroon siyang customer, may pinapadalan siya sa may Bulacan, meron sa Cavite, minsan meron dito within Metro Manila. Bukod sa droga, may nakuha ring baril na kargado ng mga bala mula sa lalaking sospek. Ayon sa pulisya, hindi lisensyado ang baril. No comment po. May nakuha ba sa yung baril? No comment po ko. No comment po. Maharap ang 2 sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang lalaking sospek sasampahan din ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, posible pa rin po ang pag-uulan kahit na magiging maalinsangan ang panahon ngayong pong weekend. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, malaking bahagi ng bansa ang muling makararanas ng maayos na panahon. Pero asahan pa rin po ang light to moderate rain sa ilang lugar. Ilang bahagi rin ng Metro Manila ang may tsansa ng ulan ngayong Biyernes at sa Linggo. Kaya sa mga lalabas po ng bahay, magdala po kayo ng payong bilang panangga sa araw at syempre sa ulan. Tulad ng dating Gilas Pilipinas player na si L.A. Tenorio, marami sa atin na naghahanap o naghanap ng bagong pag-asa sa buhay. At dahil nalalapit na ang Semana Santa, panahon na rin para magnilay-nilay. Alaesan kaya pwede? Marami sa atin naghahanap ng himala. Looking back, parang bumagsak yung mundo. Parang marinig mo lang kasi yung cancer, di ba? Ang notion kasi natin is mawalan kaagad tayo ng pag-asa. Pero sa kabila ng mabibigat na hamon sa buhay, sumisilay ang milagro ng pag-asa. Binigyan ako ng pagkakataon ulit ng ating Panginoon to have a higher purpose. No, it's more than basketball already. Paano nga ba ipapakita ang higante mong pananampalataya? Maliit na paraan ng aking pasasalamat sa Kanya. Kapag nagsimula ng Semana Santa, simula na rin ng fasting o pag-aayuno. Pero may isang pagkain sa palengking ito na talagang box office hit tuwing Semana Santa. Ngayon po, nakakaubos na po ako, sir, ng 2 kaserola. 2 kaserola na yun? Opo. 2 na po. Na po ito? Opo. Ayan po ay patatlo na. So 3.5 hours, naka-2 kaserola na po ako. Ngayong malalapit na ang Semana Santa, sabay ng ating pamamasyal sa Batangas. Sa totoo lang, that's what Holy Week is all about, I think. It's just finding your peace. The price of peace is priceless. Ang pagpapatibay ng ating pananampalataya. Alay, tara na't bumiyahe sa Batangas! Samantala, ngayon pong Women's Month, kinilala ng isang grupo ang kontribusyon ng mga babaeng urban farmer. Balitang hatid ni Oscar Oida.
Sa kasagsagan ng pandemya, isa ang dating OFW na si Rose Dalina sa mga naging plantita. Ang dating kontrabagot lang, nagtuloy-tuloy sa pagtatanim na rin niya ng mga gulay sa isang bakanting lote sa kanilang lugar sa Barangay Payatas, Quezon City. Katuwang ang mga kapwa dating OFW. Nanghihina talaga yung mga loob ng mga kasama ko. Inisip ko na lang, wala tayong trabaho, wala naman kaming pinagkakaabalahan, kundi yun na lang ang gagawin namin. Ayun, hindi na kami bumibili sa palengke, kundi doon na kami kumukuha ng nakakapagbenta pa rin po kami. Ang mga gaya nila Rose na kababaihang urban farmer ang binigyang pagkilala ng Philippines Partnership for Sustainable Agriculture, ang country chapter ng Grow Asia sa Pilipinas, sa kanilang paggunita sa International Women's Month. We can pool resources and pool efforts towards helping smallholder farmers and promoting food systems transformation. Yung role ng mga babae sa agrikultura is always nasa background lang. Pero from food production until preparation, processing, distribution, present sila sa entire value chain. And often they are underpaid and undervalued. So now, gusto natin na mabuksan yung kaisipan ng mga kababayan natin na napakalaki ng role ng mga kababaihan sa agrikultura. Kasangga ng PPSA ang Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture o SIRCA. At nilahukan rin ng iba't ibang stakeholders sa sektor ng agrikultura. Bilang suporta, dumalo rin sa programa ang founder ng Carolina Bamboo Garden na si Carolina Gozon Jimenez. At ang ambassador of the Kingdom of the Netherlands to the Philippines na si Mariel Giriads, na kilala ring EU Gender Champion. I think we have two interests here. We support women and women's rights and women's advocacy, so that is one thing. And we also support promoting agriculture and trying to promote knowledge exchange between Dutch companies and Filipino organizations. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinira ng Department of Trade and Industry ang halos 2 milyong pisong halaga ng mga produkto bumagsak sa kanilang Quality and Safety Certification. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette. Ivan, mapa-helmet, vape, mga paputok o mga sanitary ware kagaya ng mga toilet bowl ay sabay-sabay na sinira dito sa parking area ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau sa Makati. Sinira ang mga items na ito dahil ayon sa DTI ay hindi raw ito dumaan sa proseso ng paglalagay ng ICC sticker at PS marking. Ayon kay DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, meron daw ibang mga helmet halimbawa na meron nga raw sticker o PS marking pero pineke naman. Ito raw ay delikadong gamitin dahil hindi raw nakakasiguro sa kalidad ng mga produktong ito. Tinatayang nasa 1.8 million pesos ang halaga ng mga sinirang produkto. May paraan para matiyak, Ivan, ang kalidad ng mga produkto at kung ito nga ay merong ICC at PS marking. Ang ICC sticker halimbawa, pwedeng mag-download ng app sa inyong cellphone at iscan ang sticker at lalabas na ang manufacturer at item kung saan nakadikit ang naturang sticker. Para naman sa PS marking ay naka-upload sa website at makikita doon kung lehitimo ang naturang mga produkto. Ivan, itong mga nakikita natin ngayon na mga items na nandito, yan ay meron pang purpose dahil ire-repurpose yan sa pamamagitan o sa tulong ng Department of Environment and Natural Resources ay pwede pa raw yung gawing mga mas makabuluhan pang mga produkto. Ivan? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Isinara na ang resort na nasa gitna ng Chocolate Hills sa Sagbayan, Bohol matapos kansilahin ng LGU ang permit to operate nito. Mag-iimbestiga na rin ang Kongreso at ang DILG para matukoy kung sino-sino nga ba ang mga dapat managot sa pagpapatayo ng resort na idineklarang protected area at National Geological Monument. Balitang hatid ni Maki Pulido. 2019 pa o bago pa ang COVID pandemic, operational na ang Captain's Peak Resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol.
Pero kinordonan na ang paligid ng swimming pool at hindi na nagpapapasok ng mga bisita. Kinansela na rin ng Sagbayan LGU ang kanilang permit to operate nang malamang may naka-issue ng temporary closure order mula sa DENR. Sabi sa pahayag ng DENR, September 6, 2023 sila nag-issue ng utos na ito. At noong January 22, 2024 naman, nag-issue sila ng notice of violation dahil nag-operate ang resort ng walang Environmental Compliance Certificate o ECC. Aminadong resort na wala silang ECC dahil hindi pa tapos ang kanilang aplikasyon sa DENR. Mahaba raw kasi ang proseso. Wala mo na problema na mo nga wala ni isisi. Bisod lagi ning ignorante kay taba. Record na ignorante kayo nga kanang magkuan og business mo na nay lesson to learn. So atay mahimo ato dyan ang paningkamutan nga i-comply. Pero paano nga ba pinayagang matayo ang resort? Ayon sa Bohol Provincial LGU, nabigyan ng clearance ang resort mula sa Protected Area Management Board o PAMB noong 2018. PAMB ang ahensya sa ilalim ng DENR na namamahala sa mga protected area tulad ng Chocolate Hills na isang UNESCO-declared geopark. Dahil sa PAMB clearance, wala raw nagawa ang Sagbayan LGU kundi mag-issue ng building permit. It is presumed to be regular kasi nagsimula yan sa ibaba sa ibaba. So, meron namang PAMB resolution na kahit na ito'y isang protected area, meron naman tinatawag na multiple use zone. Ang Provincial LGU naman humingi raw ng aksyon mula sa DENR noong August 2023 matapos ang investigasyon ng kanilang sangguniang panlalawigan. Inirekomenda rin nila sa DENR na ayusin ng ahensya ang mga policy at guidelines kaugnay sa pagtatayo ng mga istruktura sa multi-use zones sa protected area. Pero since September, wala kaming narinig na update from DENR until na pumutok na naman ulit ito ngayon. Kapwa rin sinabi ng Provincial LGU at Municipal LGU na sa social at mainstream media lang nila nalaman na nag-utos na pala ng pagsasara ang DENR. Noon pa sana, had we known na may temporary closure order pala, then we could have monitored the compliance. Kung nalaman at binigyan kami ng kopya, official copy ng temporary closure last year, ay hindi na natin pahintulutan ito na mag-operate. Wala pang bagong pahayag ang DENR. 3 bayan sa Bohol ang nakakasakop ng Chocolate Hills. Bukod sa Captain's Peak Resort na nasa bayan ng Sagbayan, may iba pa raw resort sa ibang bayan. Bawat munisipyo na mayroong Chocolate Hills ay napailalim iyan sa protected area o ng PAMB. Kaya nga nalulungkot tayo kasi bakit nasi-single out tayo? Marami naman dyan. Sinisisi man ng LGU ang PAMB dahil ito ang namamahala sa mga protected area, iimbestigahan pa rin ng DILG ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Sabi ni DILG Secretary Benher Abalos, titingnan nila ang pananagutan ng mga LGU na nasasangkot at magsasagawa ng legal na hakbang kung mapatunayang may nagpabaya o may irregularidad. Maghahain ng resolusyon ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change para malaman kung paano na itayo ang resort sa Chocolate Hills, ayon kay Senator Cynthia Villar. Nauna nang naghain ng resolusyon si Senadora Nancy Binay na chair ng Committee on Tourism ng Senado. Mag-iimbestiga rin daw ang Kamara. Pag nasa aerial shots ka, ang pangit din. Para siyang kulugo, di ba? Tumubong kulugo sa mukha mo, okay? So ang pangit to kahit anong palusot. Sa panibagong pahayag ng Captain's Peak kasunod ng pagbawi sa kanilang business permit, iginiit nilang nananatili ang kanilang commitment para mapanatili ang ganda ng Bohol at ng Chocolate Hills. Inaaral daw nilang lahat ng hakbang na pwedeng gawin at umaasa sa mabilis na resolusyon. Nakikipag-ugnayan daw sila sa mga otoridad at umaasang makakapagbalik operasyon sa lalong madaling panahon. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mala concert na performances ang pinakita ni Sparkle star Patrick Quiroz sa celebration ng kanyang 24th birthday. Wow, nakakaindak at nakakasenti ng mga awitin ang pinerform ni Patrick sa isang restaurant sa Quezon City. O present dyan ang ilang kaibigan at pamilya ni Patrick
Pati na ang singer-partner niya sa All Out Sundays na si Zephanie. Excited na rin si Patrick sa malaking production number ng Ayos Barkada sa Linggo at may ilan din siyang recording project na gagawin sa susunod na buwan. At wish naman ni Patrick na bumalik na sa pag-arte at isa sa mga gusto niyang makasama ang star of the new gen, Jillian Ward. Wow! Matapos po palawakin ng Czech Republic ang oportunidad para sa mga OFW natin roon, pumirma ng kasunduan ng Pilipinas sa kanilang gobyerno para tiyaking maayos ang pagtrato sa mga Pilipinong gustong magtrabaho roon. At live mula naman sa Prague, Czech Republic, may ulat on the spot si Rafi Tima. Rafi? Connie, pasado alas 4 ng madaling araw ngayon dito sa Prague at tulad sa Germany ay kapakanan ng mga overseas Filipino workers ang isa sa mga binigyang prioridad ng Pangulo sa kanyang state visit dito sa Czech Republic. Sinaksihan niya kasama ni Czech President Petr Pavel ang pipirmahan ng joint communique sa pagitan ng ating Department of Migrant Workers at Czech Ministry of Labor and Social Affairs. Layo nitong palakasin ang labor cooperation ng dalawang bansa. Titiyakin ding maayos at legal ang recruitment at pagdideploy ng mga OFW sa Czech Republic. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang protektahan ang mga karapatan ng mga OFW, lalo na't lumalaki ang demand ng Czech Republic para sa mga Pinoy worker. Mula 5,500 OFWs, tatanggap na ng 10,300 Pinoy workers ang Czech Republic kada taon simula sa Mayo. Matapos ang pulong sa Pangulo ng Czech Republic, nakapulong din ni Pangulong Marcos ang Czech Senate President at Presidente ng Chamber of Deputies ng Czech Republic. Kasama ng Pangulo ang mga counterpart nila rito sa Pilipinas na sina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Sa working lunch na hinost ng Czech Senate President, napag-usapan ang golden anniversary ng bilateral relations ng Pilipinas at ng Czech Republic. Isusulong din ang pagpapalakas ng kooperasyon ng dalawang bansa sa ekonomiya, trade and investment. Pati na sa mga sektor ng agrikultura, food security at climate change. Sa pulong, kasama naman ng Presidente ng Czech Chamber of Deputies, hiningi ng Pangulo ang suporta ng Czech Parliament sa pagsusulong ng free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng European Union. Mamayang alas 9 ng umaga, Connie, oras dito sa Prague ay magkakaroon ng pulong naman ang Pangulo kasama ang mga business leaders dito sa Prague. Inaasahang haharap din siya sa mga miyembro ng Philippine media at pagkatapos ito ay haharap sa mga miyembro ng Filipino community dito sa Prague. Sa ngayon ay mahigit 7,000 pa lamang yung mga nagtatrabahong Pinoy dito sa Czech Republic. Inaasahang dadamihan pagkatapos ng pagbisitang ito ng Pangulo. Mamayang gabi ay tutulak na papunta dyan sa Pilipinas ang Pangulo. Yan pa rin ang latest mula dito sa Prague. Connie? Maraming salamat, Rafi Tima. Teacher na, achiever pa ang isang Pinoy sa New York sa Amerika. Kinilala si Eleuterio Timbol sa 2024 Sloan Awards for Excellence in Teaching Science and Mathematics. Mula sa Cavite si Timbol at isang mathematics teacher sa High School for Law Enforcement and Public Safety. Noong 2022, ginawaran din siya ng New York State Governor's Award. Mabuhay po kayo. Good job, Teacher Eleuterio. Malaking bahagi na ng mga taniman sa Mansalay Oriental, Mindoro natutuyot dahil sa El Nino. Ang ilang magsasaka roon noong isang taon pa walang inaani. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Ivan, mahigit 80% na ng Mansalay Oriental, Mindoro ang apektado ng El Nino ayon sa kanilang local government unit. Ramdam nila ang matinding tama sa sektor ng agrikultura. Sabi ni Doy Sautawang Mansalay Municipal Agriculture Officer, mahigit 130 million pesos lang pinsanang idinudulot ng tagtuyot sa kanilang lugar. Sinatayang mahigit 1,000 magsasaka ang apektado at halos 1,400 hektarya ng taniman ang natubos na. Dahil dito, nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Mansalay noong pang nakaraang linggo. Ayon sa mga nakausap naming magsasaka, ngayon lang daw nila naranasan ang ganito katinding tagtuyot. Kwento ni Alex Quiñones, ang presidente ng Teresita Farmers Association, marami sa mga magsasaka sa kanilang lugar ay umaasa sa ulan para matubigan ang kanilang palayan. Pero dahil nga matinding tagtuyot ang mararanasan nila dito sa Mansalay, maraming magsasaka ay noong nakaraang taon pa hindi nakararanas umani. Apektado rin ang ilang pananim gaya ng mais, saging at iba pa.
Sa ngayon, nagpapatuloy yung consultation na ginagawa ng LGU at ilang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Agriculture at National Irrigation Administration. Mamamahagi rin daw sila ng tulong sa mga apektadong magsasaka gaya ng cash assistance, pamamahagi ng bingki at traktora. Bukod sa Mansalay, nasa ilalim na rin ng state of calamity ang bayan ng Bulalakaw, dito rin sa Oriental Mindoro. Mula rito sa Mindoro, Darlene Guy, nagbabalita. Maraming salamat, Darlene Kai. Apat na taon na ang nakalilipas na magsimula po ang COVID-19 community quarantine sa Metro Manila at kalaunay sa buong bansa. Maraming alaala ang hindi talaga makakalimutan ng panahon ng pandemic. Ang netizens kaya, ang sabi sa quarantine memories nila. Ang naalala ni Ampalea Novak, walang masyadong polusyon sa kalye, nabawasan ng mga basura sa daan, tapos lahat ng lugar parang private village, may security. Tama ka naman dyan sa mga alaala mo. Etong si Ramil Marin naman, ang pang-malakasang quarantine pass ang naaalala. Pag meron ka raw kasi niyan, di ba, abay makakalusot ka sa security checkpoint, establishments at iba pang galaan. Quarantine pass is life. Yes. Para makagalaw-galaw ka. Memory naman ni Geniel, yung nahuli siya ng barangay dahil hindi pa niya schedule lumabas. Ayun. At nakulong siya ng isang araw. Wala silang makain sa bahay. Ay, naku naman. At ang naalala naman po ni Mariniela Intal, ang pag-online selling nila para lamang may makain at makaraos daw sa araw-araw. Maraming yan. Maraming na ganyan. Oh. Pero marami rin yumaman dyan. Ha? Hanggang ngayon. Yes. Si Ruth Ziki naman, naalala niya kung gaano tumaas ang presyo ng mga alcohol noon kung may mabili ka. Di ba? Dati, hirap mabili ka niyan. At saka bawal eh. Yung pang-disinfect na alcohol, hindi yung iniinom. Ay, akala ko yung iniinom, bawal yun, di ba? Ito mga kapuso, ha? Makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Eto, craving satisfied yarn. Aba, tila yan ang feeling sa mga Pinoy street food na gawa po ng isang netizen. Ang kaso, hindi pala yan nakakain. Ay, ganun ba? Ang mga pagkain kasi, gawa ho talaga sa literal na yarn. Yan ang crochet inihaw ni Jonah Manalo. Grade 3 pa lamang daw siya nang turuan siyang magganchilyo ng kanyang lola. Abat, bukod po sa mga inihaw, meron din siyang gawang donut, fries, burger, chicken, at spaghetti. Tatakamin ka lang talaga, no? Oo. Dahil kitang-kita naman ang galing ni Jonah sa pagko-crochet, hindi na lang niya hobby yarn. Business na rin. O ha? Hindi lang din local ang mga umu-order sa kanya, may customers din daw siya abroad. Ayan. Wow. Wow. Diba? Gusto ko yung Betamax, ha? Samantala, excited na si South Korean actor at Astro member Cha Eun-woo sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Kumusta kayo? Namiss niyo ba ako? Hello, it's Chano. Ay, kilig. Namiss ka namin. Para yan sa kanyang 2024 Just One 10-Minute Mystery Elevator in Manila fan meet sa Pasay bukas na po yan, ha? Sa isang video greeting ay inamin ni Eun-woo na pinaghandaan niyang mabuti ang kanyang performances para sa event. Kinilig naman dyan ang kanyang solid supporters. Ang video ni Eun-woo ay may mahigit 48,000 views na yan sa Facebook. At 2023 huling bumisita sa Pilipinas ang K-pop heartthrob para sa event ng isang kilalang donut chain. Bukod sa pagiging K-pop idol, nakilala rin ang husay niya sa pag-arte sa Gangnam Beauty, A Good Day to Be a Dog, at Island. Yay! See you soon, paring Eun-woo! Patok online ang isang alagang ibon mula sa Solano, Nueva Vizcaya. Yan, kasi certified clingy raw kasi siya sa kanyang amo. Abay, imbes na mainis, ha? Bentang-benta raw sa netizen sa mga video niya. Patingin? Ganyan po ginagawa. Timi, ha? Kulit! Wala na. Papasok pa ako, Timi. Meet
Timmy ang bird na clingy. Yan ang tree sparrow na alaga ni Razel Ann Dizon. 2021 ang simulang alagaan ni Razel si Timmy. At sobrang clingy nga raw talaga itong si Timmy na kahit sa pag-inom ng tubig at pagkain ay nakabantay siya, di ba? Kwento po ni Razel, kapag nasa trabaho siya, may basket na tulugan si Timmy sa bahay. Nakikishare talaga sa tubig Huling-huli ni Timmy ang kiliti ng netizens. Kaya naman ang kanyang videos trending. Ayan, ha? Good luck, ha? Baka lumipad si Timmy dyan. Shout out kay Timmy. Ayan. Dito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Sison. Sa ngalan ni Rafi Tima, Ivan Merina po. At sa ngalan naman ni Ma'am Aubrey Carampel, Patricia Tumulak po. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.